Okay mga ka-trigger, it's me again, Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At palagi kong sinasabi, huwag ninyo akong hanapin sa Pilipinas dahil ako dito nagtatrabaho sa Kuwait sa Mayadin Shooting Range bilang isang firearms instructor gunsmith. Ayan, at ako'y nagpapasalamat sa lahat ng mga nanonood na aking YouTube channel. At bago ako bumati ay gusto ko lang basahin muna ang katanungan ni Lito Tulabing. Okay, si Lito Tulabing ay may katanungan. Ang sabi niya ay kung pwede bang yung itong release magazine ay ilagay dito sa kanan. Okay? Kung pwede bang gawing ambidextrous yan, no? Kaliwat kanan. So, bago natin yan sagutin, ay babati muna ako sa lahat ng mga OFW at sa lahat ng mga subscriber ko at sa lahat ng mga nanonood na aking YouTube channel. Binabati ko kayo ng isang mapagpalang araw. At sa mga OFW, sa mampanig kayo ng mundo, sana tayo ay ligtas at ilayo tayo sa kapahamakan, tayong lahat, na bigyan tayo ng mabuting kalusugan ni Lord. At bawal tayo magkasakit dahil walang mag-alaga sa atin. Ayan, at doon naman sa mga nanonood ng aking YouTube channel at mga bago kong subscriber, papasalamat ako. At hiling ko lang na wag ninyong i-skip ang ating mga ads sapagkat ako isang charity vlogger. Ang pagkakaiba ko lang sa ibang charity vlogger, hindi ko ginagamit yung ating mga beneficiaries sa mga vlog para kumita ng pera sa YouTube. Manapay ang ginagamit ko yung ating kaunting kaalaman at double purpose ito, nakakapagturo ako sa inyo at yung kikitain natin sa ating YouTube channel ay tinutulong ko sa 6 na estudyante na mga magulang ay single parent. Kaya nga meron ako ditong GCash number. Yan ay GCash number ng aking tresorera, ang aking anak, na siyang humawak na ating pera. So ayan, at ako'y nagpapasalamat kay Alfredo Isidro, napakilalang Ordisipay ng Las Piñas, at lalo tigit ganoon din kay Architect Arnel Salvador na naging kaibigan ko dito sa Kuwait na nagbigay sa atin ng personal na tulong. Ayan, yung mga tulong na yan ay gagamitin natin sa susunod na pasukan, pambili ng mga school supplies, malaki-laki rin yan, para sa 6 na estudyante, sapatos at saka mga bags, school bags. Ayan. At doon sa mga gusto pa magpadala, nandiyan ang ating GCash number at maraming salamat sa inyo. Okay? At ngayon ay sasagutin na natin yung katanungan ni Lito. Okay? Babasahin ko ng kompleto para sabi niya, pwede bang gawin ang double mag release button kaliwa at kanan pag kaliwiti ka? And so ito ang ibig niya sabihin. Ang mahirap sa mga nagtatanong, hindi sinasabi kung anong brand at model ng baril. Kasi ang Glock, pwede ang Glock. Pwede ang Glock. Kung ibang baril, kamukha nitong 1911, kaya naman niyang gawin ng mga magagaling na gunsmith. Okay, ako yung aking single stock ay ginawa kong high capacity. So pero hindi ko naman inaano yung ibang gunsmith. Kaya rin yan. So bilang isang firearms instructor, ako'y magbibigay na lamang sa inyo ng tips para hindi na kayo gumastos at hindi na kayo mahirapan. Halimbawa na lamang ang baril ninyo ay 1911. Kung yan na ipapalipat ninyo, gagastos kayo ng malaki dyan dahil mahirap gawin talaga ito. Mahirap itong gawin sa totoo lang. So gagastos kayo ng malaki dyan. So magbibigay na lamang ako sa inyo ng tips kung ano ang dapat ninyong gawin. Kung kayo ay left-handed at pag tayo humawak ng baril ay check agad natin ang magazine, protocol yan. At
check natin ang chamber kung may bala. Okay? At sinasalat pa yan. Okay? Ayan. So, magbibigay na lamang ako sa inyo ng tips para hindi na kayo gumastos. So, pag kayo pumuputok, wala tayo sa loob ng range dahil close ang aming kumpanya ngayon. Dahil Ramadan. So, pagka tayo ay, dito ako harap. So, pagka tayo ay kaliwiti, ay, pag tayo kanan, at hindi extended ang ating release button, lalo't maliit ang ating kamay. So, ang ginagawa natin ay gumaganon pa tayo. So, gumaganon pa tayo para maabot natin itong walang bala. Para maabot pa natin itong release button, gumaganon pa tayo, okay? Para ma-release yan. At saka natin ulit babaguhin yung ating grip. So, medyo hindi ako komportable sa ganon. Kaya ang turo ko sa aking mga estudyante ganito. Freestyle tayo. Freestyle. Two hands ang Pagka halimbawa magpapalit na tayo ng magazine. Halimbawa nag-open chamber yan, ganyan. So ang ginagawa ko diyan ay ito na ang ibinababa ko, ginaganon ko na ito. Itong aking isang kamay. Sabay pindot na, sabay kuha na ng magazine at sabay salpak na. Okay? Ganito. Ayan, pag magpapalit. Okay? Pag last shot na, sabay gano'n na, mas mabilis para sa akin yun kisa sa ganito. Okay? Pag ganyan, igaganon ko pa para maabot. So, nawala na yung tamang grip natin. Nawala na. Di ba? Nawala na yung tamang grip natin. So, pag-release natin na ganyan, ibabalik natin yung kamay natin. Kasi nga, hindi natin abot yan eh. Oh. Hindi natin abot yan eh. Ayan, bilang isang firearms instructor, alam ko maraming magagaling sa inyo. Baka mabasta naman tayo. Ito ay isang ito ay isang tips lang. Nasa sa inyo yan kung susundin ninyo. Kung papraktisin ninyo, kung alin na mas testingin ninyo, kung alin na mas madali. Okay? Kasi as a firearms instructor, ang tawag sa akin ay coach. So yan ang tinuturo ko pa ako yung nagko-coach. Pag nakikita ko nahihirapan mag-release magazine yung aking estudyante, so itinuturo ko to. Yan, itinuturo ko yan. Mabilis yan. So, ganito ang nangyayari. Pag last shot, ganyan, sabay kuha ng isang magazine at ang pagsasalpak ng magazine, ganitong hawak. Bakit kanyo? Itong daliri na to, itong nilalaki na to, ay nakatutok yan dito. Yan, pa ganyan. Ganyan ang turo ko, hawang ko lang sa inyo. Pagkatapos ay sabay ganun. Okay? So, ganun ang turo ko. Hindi ko alam kung paano kayo nagtuturo o paano ginagawa ninyo. Ganito ako kasi pagkuha niya sa pouch, ganyan na. Nakaganyan na yung pagkuha sa pouch. At kahit hindi ka nakatingin, ay tatama na yan. Kasi ito pinapractice yan eh. Oh, yan ganyan Ginaganyan yan. Tapos, sabay ganun. Yun. Gagawin ninyo ng mabilis yan. Okay? So, kung ako ibabas ninyo dyan. So ganyan ang ginagawa ko. Ngayon, kung ikaw naman ay left-handed ka, ano naman ang pamamaraan ko dyan na tinuturo ko? Okay, left-handed ka. So, wala dito yung release magazine sa kabila. Mas madali yan. Bakit kanyo? Ito na ang gamitin nyo. Ito na ang gamitin ninyo. So, hindi na kayo gumastos. Practice na lang ang kailangan ninyo. Ay, ito na Pag halimbawa, lefty kayo, pumuputok kayo ganyan. Ay, ito na ang gamitin ninyo. Bakit pa kayo magpapakahirap dito sa kabila na aabutin pa ninyo to? O magpapa-extend pa kayo? Kaya kung ako ay yung aking firearms, hindi na ako nagpa-extend nito. Hindi na ako nagpa-extend. Kasi pag extended yan, minsan, pag kayo pumutok, napipiga ng kamay ninyo yan, nalalaglag yung magazine, yung pang isang at inano ko doon sa pagtuturo ng bakit nalalaglag ang magazine. Extended yan, napipiga. So, pag yan ay napiga, malalaglag yung magazine. Okay yan.
So, pagka naman ang gusto niya, pagka naman kayo pumuputok at kayo ay sa tactical, okay rin ito sa tactical eh. Bakit kanyo? Hindi nyo ilalaglag ang magazine. Sabay kuha na yan. Pag pindot ninyo dito, sabay kuha na yan dito, at kuha ng isang magazine, sabay salpak ng bago. Okay? Ganun ang ano ko sa tactical, yung mga hindi naglalaglag ng magazine. Kaya as a firearms instructor, kaya minsan ayoko magturo ng mga tips sa pag-shooting kasi ang dami talagang magagaling na mga shooter, at yung iba ipipilit yung alam nila. Ayun sa akin naman ay suggestion, tips. Kung gugustuhin ninyo, ay yung iba ipipilit yung kanilang alam na kamukha nung nagturo ako ng ano. Kaya ako natatamad ako magturo ng pag-shooting. Kasi nga, yung alam nila, ang sasabihin nila yung nagturo ako ng quick draw from the bag, yung walang chamber load. Sabi na, mamamatay ka dyan o ano ka, mabuti pang magdala ka nala ng slingshot. Ganyan, bla 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 bla. Suggestion lang yan. Kung ayaw ninyo, pinipilit ko ba kayo? Practicein ninyo. Ang sa akin, practicein ninyo. At kung halimbawa nakita ninyo na mas okay sa inyo yun, kamukha nung okay yun sa mga mahaba itong mahaba. Ay kung ikaw ay ganyan, paano maabot yan? So tatanggalin mo pa yung pagka-grip mo diyan para maabot mo. Samantalang kung prinis mo na lang yan, ayan pwede mo nang pagsalpak mong ganyan pagsalpak mong ganyan pwede ka pa mag-strong hand. So ayun lang ang aking turo para hindi na kayo mahirapan na magpa-ambidextrous pa ng inyong mga release button dahil gagastos pa kayo ng malaki. Hindi balik kung Glock yan, talagang na ililipat mo lang. At yung mga ibang model pa. So yung akin ay tips lang, suggestion. Kung kayo may alam, it's okay lang kung hindi ninyo nagustuhan. At kung nagustuhan ninyo, salamat. At kung mayroon pa rin kayong alam na pwede nang pakinabangan ng ating mga kasamahan, ng mga shooters o mga ka-trigger natin, ay di salamat. At ituturo natin yan. Bibigyan natin ng pansin yan. Pero kung yan ay pambabas, ay sorry, hindi natin mapapansinin yan. Kasi ako nagmamalasakit, nagtuturo. Para kang nagbibigay ng pagkain. Kung ayaw mo, ay di wag. Okay, kung nagustuhan mo naman, ay di salamat din. Ayan, at sana may natutunan kayo. Gusto ko lang itong emphasize yung kasi gagastos kayo ng malaki. Tapos pwede naman kayong mag-practice na lang. Ay di mas maganda, di ba? Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. Sana may natutunan din kayo kahit papano sa akin. At bilang isang coach o magtanong kayo. At bahala na kung mababas tayo kung ano. Thank you very much hanggang sa muli natin videos. At ang ko lang sa inyo ay practice. Hindi yan nakukuha sa panunood lang. At sa pagtingin-tingin lang. At kung kayo ay may maliit na kaalaman, huwag ninyong ipilit yun dun sa iba. Hayaan ninyong mamili ang mga nakakapanood. Ako, binibigyan ko kayo ng laya na timbangin, piliin, at pag-aralan kung alin ang mas wag natin yung iba kumo ang baril nila ay shadow o ano man baril nila, pipintasan na yung ibang baril na bla bla bla, hindi maganda yung ganun. So, okay, magtulungan tayo mga Pilipino, huwag tayong mag-away-away. Maraming salamat sa panonood niyo. At hanggang sa muli natin vlog. Thank you very much and God bless us all.